Maniniwala ba kayo na ito ay ang inspirasyon nito? Oo, maniwala ka. Attack on Titan ang naging inspirasyon ng sobrang heartwarming at wholesome anime na to. Mino, what's up? Everywhere I go, I see face. Okay. Sa true lang naman, wala naman nagko-complain kasi how could you? Sobrang cute, pure at innocent niya, and kung face card lang naman ang pag-uusapan, may laban naman talaga. Kaya hindi ko rin masisisi na siya ang naging bagong pambansang waifu. Sa mga hindi nakakakilala, siya si Kaoroko, ang sobrang lovable female MC sa anime na pag-uusapan natin ngayon. Ito ang The Fragrant Flower Blooms with Dignity, isa sa mga anime sa seasonal lineup ng Summer 2025. Tungkol ito sa mukhang delinquent na lalaki na si Rintaro, which hindi ko alam kasi if you look at him naman parang wala namang mali sa kanya. Maybe sadyang nasa environment lang siya na puro judgmental ang mga tao. Well, it turns out parang ganun na nga kasi bukod sa mukhang siga tong si Rintaro, siya ay nag-aaral sa isang public school na sabihin na lang natin na dinidiscriminate ng katabi nilang all-girls private school. Ngunit ang hindi nila alam, mabait naman tong si Rintaro. In fact, after ng school, tumutulong siya sa nanay niya gumawa ng cake sa family business nila. Which, dito niya makikilala si Kaoroko, ang unang taong makaka-appreciate sa kanya at hindi manghuhusga sa pangsangganon niyang muka. So, headcanon ko lang to. Pero malaking factor din ata talaga na nasarapan si Kaoroko sa cake na ginawa ni Rintaro. May kasabihan nga diba na a way to a woman's heart is through her stomach. Dito magsisimula yung wholesome relationship nila. Wala nga hadlang kahit yung school nila kasi si Kaoroko ay doon sa prestigious private school nag-aaral while as I said earlier, si Rintaro ay doon naman sa public school. Basically, yun lang naman ang hadlang na maging close sila, which hindi rin naman big deal. Pero kung titignan nyo yung bigger picture, makikita nyo yung prejudice na iba ang mundo ng mga nasa itaas compared sa mga nasa ibaba. At kahit sabihin na wala namang pumipigil na mag-interact sila, meron pa ring invisible line na naghahati sa magkabilang panig. Kaya sobrang waifu material nitong si Kaoroko kasi hindi niya tinitignan ang isang tao based sa mga ganon. Oo, mukhang hindi gagawa ng mabuti si Rintaro sa mata ng iba pero nakikita ni Kaoroko yung gentle at soft side ni Rintaro. In short, hindi kasi siya judgmental. Kaya feeling ko kaya sobrang daming na-inlove sa story nitong The Fragrant Flower Blooms with Dignity. Bukod sa ang wholesome nito, napaka-genuine at heartwarming na mga interactions nina Kaoroko at Rintaro. Ganito pala ang pwedeng magawa ng isang tao na natroba o nasaktan sa panonood ng Attack on Titan. Kasi alam nyo ba, ang isa sa mga reason kung bakit nagawa ni Saka Mikami ang manga nito? Dahil daw yun after niya manood ng Attack on Titan na puro puksaan, naisipan niyang gumawa ng romance manga na wholesome lang at kilig-kilig. Kumbaga, siya na mismo gumawa ng sarili niyang palette cleanser. Talk about being a Chad. So, that's it. Mina, nag-enjoy ba kayo sa video? If oo, give me a thumbs up. I-mention o tag nyo nga yung mga kakilala nyo na ginawang profile pic si Kaoroko. Dali para at least may resibo. With that, well, yun lang.